mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS, Trending and Isang Battle Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Ang Music. latest happenings at trends, Mashup on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue. Pilipinas ang oras 10:07 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisa hiyas ng radyo. Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Happy Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa ating lahat. Today is June 14, 2026 at hindi pantay ang aking buhok. Magandang umaga mga kasama sa inyong favorite Sunday morning habit. Dito po sa huntahan ng inyong favorite beshies. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Vino Pearl Hesoro. Hi, Sister Elle! Hello! Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Gusto ko yung habang nag-i-intro ako, nag-ayos ako ng buhok. Oo, So, ganyan nga talaga ang pala, buhay. Kailangan ko na magpagupit. Magandang umaga, Beshi. Kamusta ka? Kamusta ang iyong araw? Kamusta ang iyong weekend? Ang Ang daming tanong. Kamusta ako? Okay. Kamusta ang aking araw? Hindi ko pa alam kasi hindi pa tapos. Ay, oo nga Kamusta pala. ang aking weekend? Hindi pa din tapos. Hindi pa. Ang iyong one day off, kumbaga. Ay super not fruitful pero nakapagpahinga naman. Ayun. I mean, fruitful na siya for me kasi nakapagpahinga ako and everything. At saka, medyo masarap humiga kapag maulan-ulan. Ulan. Wag naman yung sobrang ulan. Yung katamtamang ulan lang ba, di ba? Mapresko, malamig-lamig. Katamtamang blessing. Yan, sobrang lakas ng ulan. Sa tingin ng iba, blessing na sa kanila. Pero sa iba kasi hindi siya blessing. Oo, lalo na nga, Beshi, sa ating mga kababayan na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol doon sa Mindanao. Kasi nga, bukod sa hindi pa sila nakakabangon sa lindol, inulan din sila kahapon. Oo nga eh. Balita ko sa may bandang Sarangani, parang medyo binahaba ng kauntian o parang bumuhos lang ang malakas Bumuhos na lang ang ulan. malakas na ulan. At meron din namang naitalang mga pagbaha, Beshi. Kaya ingat-ingat po tayo. Ito talaga pag mga natural calamities, talagang hindi natin siya ine-expect. Pero alam naman natin na kapag konting baha lang sa Pilipinas, Aba. meron ng mga pagbaha everywhere. Kaunting ulan, nabaha Yes. agad. Pero pasasan pat mga kaahon din. Ang Pilipinas sa katatapos na ng independence. Di ba? Independence, Alam mo yeah. naman, di ba? Uy, pero 1 week na nakalipas, makatapos ang pagbumukas ng school year. Kamusta naman ang ating mga magulangin dyan? Ang ating mga estudyante kaya, Beshi, kamusta kaya sila, di ba? Araw-araw nyo po bang ginagawa nyo mga assignment?
Uy, ang Diba? alam ko bawal na yan. Ay, bawal na bang assignment? I mean, ang alam ko sa aking pamangkin, hindi na talaga sila pinapabaunan ng homework. Homework. Ayan. Pero awa ko pag project. Kasi pag project naman kasi di ba pang matagalan siya. At syempre, Beshi, kamusta naman ang ating mga magulang dyan? Ang pagbabudget ng pera, di ba? Pabaon sa kanilang mga anak. Mahirap sigurado nitong Friday. Kasi alam mo, ang 15 sa Lunes pa, bukas pa. Huwag mong babanggitin yan, Beshi. Malalaman nila na 15 bukas. Alam mo, kahit hindi natin banggitin, alam ng everyone na 15 bukas. Sa mga nag-aantay. Oo, katulad natin. Bukas na po yan. Onting tiis na lang. Konting tiis na lang, konting inom pa ng maraming tubig. Tubig. Konti tas maraming tubig. Dalawang dalawang dilata na lang. At least, tipid-tipid this past few days, nakatubig lang. Andog ang iyong diet poverty. Pero syempre, kahit nitong mga nakaraang week, pagbubukas ng klase ay talaga namang enjoy ang mga estudyante. Syempre sa may bahagi ng Camindanao ay talaga namang nalugmok ang first week of school. Nandyan ang ating DZRH Operation Tulong, Ang Beshi. ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan. Sila'y naglilibot ngayon doon, Beshi, para nga maghatid ng tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan, di ba? Sila'y nagpapalugaw. At meron tayong mga partners doon, Beshi, yung Davao Light, kung hindi ako nagkakamali. At kasama din ang ating Wonder Woman ng DZRH Operation Tulong Team, ang DZRH FM at ang Yes FM. Magkakasama sila, Beshi. Mamaya magkikibalita tayo kay Wonder Woman Miss May Binauhan. Live tayo napapakinggan DZRH AM 666 kHz. At sa 18 relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa madaming cable channels. Tayo ay magiging muna ngayon, ang tawag ito, ipagyayabang muna natin yung Signal Channel 18, Sky Cable, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3. Gayon din, ako sa Bicolandia, Bicol Catv System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at sa Madera Cable TV. Meron tayong online. Oo, Beshi. Banggitin ko lang ulit kanina yung kasama ng ating DZRH Operation Tulong Team ay DZRH FM at Love Radio. Sila ang magkakasama doon, Beshi. Sila ang mga nagkakapit gisig. At sa ating online naman po, pwede kayo mag-comment sa ating Facebook at YouTube Live, DZRH News Television. At pwede din po kayo mag-text sa aming text line na 0919-2826-485. Ang aming pong text line na 0919-2826-485. Pwede po kayo mag-text dyan, lalo na ngayon, napapalapit na Beshi ang Father's Day. Baka may gusto kayong batiin na maaga next week. Ano po ba mga paghahanda nyo ngayong Father's Day? Malapit na ang Father's Day. Ano ang bahalak ng inyong pamilya? Saan dadalhin si tatay? Gusto ko malaman. Gusto ko. Gusto mo? Gusto namin malaman yung usual baga ninyong ganap. Ginagawa. Yan, tuwing, alam naman natin kapag Mother's Day, puno ang mga salon. Ayan. Nagpapapamper yung magulang, nanay. Paano kaya kapag Father's Day, ating pagkwentuhan yan later on, Beshi. Pero bago natin puntahan ang ating topic at ang mga pagbate na umuulan sa ating YouTube channel, tayo muna ay puntahan muna natin ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan sa DZRH. Lilipad patungong Kazan o Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Miyerkules po yan, June 17. Ayon sa Malacanang, dadalo ang Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang Russia ay isa sa mga dialogue partner ng ASEAN na pinamumunuan ngayon ng Pilipinas. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro bilang chairman daw po ng ASEAN ay susuriin ni Pangulong Marcos ang estado ng kooperasyon ng Russia sa mga bansa sa Timog Silangang Asya.
Samantala, darating sa Pilipinas bukas si German President Frank-Walter Steinmeier para sa isang state visit mula June 15 hanggang 17. Nakatakdang makipagpulong si Steinmeier kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para talakayin ang mga usapin sa kalakalan at pamumuhunan, depensa, maritime cooperation, renewable energy at iba pang larangan ng pagtutulungan ng Pilipinas at Germany. Ayon sa Malacanang, magpapalitan rin ng pananaw ang dalawang leader hinggil sa mga regional at global issue kabilang ang pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN. Sabi ng palasyo, mahalaga ang pagbisita ng German leader dahil ang Germany ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas sa mga bansang kasapi ng European Union. Ito ang unang state visit ng pinuno ng Germany sa loob ng mahigit 60 years. Inaasahan namang mas magiging mabigat pa ang daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase sa mga pribadong paaralan bukas po yan ng June 15. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes, tinatayang madadagdagan pa ang traffic volume lalo na po sa mga lugar na maraming private school. Kabilang anya sa mga pinakamaapektuhan ay ang Katipunan na dinaraanan ng maraming school-related vehicles araw-araw po at nakakapagtala ng karagdagang 14,000 na mga sasakyan tuwing pasukan. Giit ni Artes, bilang tugon ay magde-deploy ang MMDA ng kanilang enforcers para umalalay sa mga estudyante at pangasiwaan ang daloy ng mga sasakyan upang maiwasan ang buhol-buhol na traffic. Sa iba po nating balita, umabot na sa 61 ang bilang ng mga nasawi kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Ayon sa Office of the Civil Defense, kumpirmado na ang nabanggit na bilang pero sumasailalim pa sa balidasyon ang pagkakakilanlan ng mga casualty. Umabot na rin sa 1,221 ang bilang ng mga nasugatan habang bumaba naman sa 33 ang bilang ng mga napaulat na nawawala. Karamihan sa mga nawawala ay mula sa Sarangani at Jose Abada Santos. Nagpapatuloy ang search operations pero nananatiling hamon dito ang mga sirang kalsada dahil sa landslide. Ilang araw naman matapos mahak ang website ng Senado. Website naman ng Kamara ang napasok ng mga cyber activities. Sa mensaheng ipinaskil ng hackers sa website ng House of Representatives, sinabi nilang protesta ito sa korupsyon sa pamahalaan. Wala pa namang impormasyon o ebidensya kung may nag-leak na sensitibong impormasyon dahil sa breach. Una nang nagpahayag ng kahandaan ang pambansang pulisya na tumulong sa DACT para imbestigahan ang hacking incident. Sa bahagi ng Senado, tinawag ito ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian bilang patunay ng tumitinding banta sa kapulungan. Samantala, Beshi, halong good at bad news sa ating mga motorista dahil kasado na ang malakihang rollback sa presyo ng diesel at kerosene ngayong linggo. Base sa 5 araw na kalakalan sa Min of Platts, Singapore, maaaring bumaba ng 4 pesos and 60 centavos ang kada litro ng diesel habang 2 pesos and 60 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Bad news naman po dahil posibleng walang paggalaw o tumaas ng 20 centavos ang kada litro ng gasolina. Paliwanag ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bahagya lang ang epekto ng panibagong tensyon sa pagitan ng US at Iran. At yan po ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin si Tatay, si Daddy, ang ating mga ama, Papa, at syempre yung mga Lolo. Yan, yung mga tumayong tatay. At saka ang mga tumatayo at kinikilala ninyong ama. Haligi ng tahanan na sa ating pagbabalik. Pilipinas ang oras, 10:19. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS!
Che? Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Febcon. Galalala Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Febcon. Galalala Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Febcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Febcon. Galalala Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Febcon. Galalala Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Febcon. Galalala Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Febcon. Galalala Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Welcome back sa inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang huntahan. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong favorite beshies. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po, si Vina Pearl Hesor. Nag-ayos ako, nagdamit ko, beshi. Akala ko ng ano mo, headset. Dalawa. After Okay. ng headset, nag-ayos ako ng damit. Okay, Pero rebels naman siya, Carrie. Go. Ang golden dove naman ang nakikita. Okay lang. At syempre, katulad ng nabanggit namin kanina ni Beshi, pag-usapan natin ang haligi ng tahanan. Uy, hindi po to literal na haligi Hindi po, ng kung kayo tahanan. nagpapagawa ng bahay, hindi po namin pag-uusapan ng inyong ano tawag doon? Haligi. Poste. Pag-uusapan po natin ang ating mga tatay, ang ating papa, lolo, at kuya na, di ba, kung sila tumatayo bilang tatay. Oo, breadwinner ng pamilya. Di ba usually kapag breadwinner, parang yun yung haligi. Kasi siya yung umaalalay, nagpapasok ng pera, and anything like that. Para ngayon, Beshi, ito po ang spotlight para sa ating mga tatay. Wow. Alam mo pala dito si Sister L. L. Siyempre naman, Father's Day na next week, every third Sunday of June. Lagi yan sineselebrate dito sa Pilipinas. Kaya naman ngayon, bibigyan pugay natin ang ating mga ama. Ay yung nabanggit nga namin na haligi ng tahanan, tagapagtaguyod ng pamilya at siyempre, kung ang ina ay unang guro, siyempre sila magkatuwang ng ama. Kaya naging unang guro din natin sa disiplina at buhay. At alam mo nga, Beshi, hindi lang ito isang celebration, di ba? Parang nagiging isang way din ito para magpasalamat tayo sa ating mga tatay sa kanilang sakripisyo, pagod, at walang sawang pagmamahal para sa ating pamilya. Kasi, Beshi, di ba, pag sinabi mong ama, sila yung strong, sila yung hindi mo makitang umiyak. At kapag nakita mo na silang umiyak, iba na yun. Ibang face na yun ng buhay nila. Ay nako. Kaya kung gusto po ninyong batiin namin on air ang inyong mga amain, ipadala nyo lang po yan sa aming comment section YouTube channel DZRH News Television at sa Facebook via DZRH News. Siyempre, paano nga ba ipinagdiriwang ang Father's Day? Sa inyo ba, Beshi, kapag Father's Day, like nung ikaw ay estudyante pa, pag bibigatan ako, magiging ama na din ako. Yung bibigatan na. Pag naaalala mo kapag nagse-celebrate kayo si Tico. Siguro, Beshi, nagluluto lang sa bahay. Yun yan. Parang recently na lang kung halimbawa pag may sobra gano'n, nalalabas gano'n. Or si mama at papa lang kung punta kayo sa ganito, sa ganyan. Pero parang same lang din naman sa amin. Pero hindi naman doon, Beshi, nawawala yung pagpapasalamat sa ating mga tatay. Alam mo, may natatawa nga ako. May nakakatawa akong nabasang meme nga. Sabi, kapag Mother's Day, di ba, punong-puno ang salon. Pag Father's Day daw ba, ano ba ang mga napupuno? Sabungan nga raw. Uy, bawal yan. Uy, pero Beshi, basahin ko tong comment ni Ma'am Teresita Atienza sa ating YouTube. Sabi niya, ang laki ng utang na loob namin kay tatay. Nagsikap buhayin at paaralin kaming 7 hanggang college kahit high school lang ang natapos niya. Bravo sa iyong tatay, Miss Teresita Atienza. Baka gusto mong sabihin, kung gusto mong pangalanan natin on air, pwede yan. Pero kung hindi naman, syempre, saludo kami sa iyong ama na 7 hanggang college. Nako, ang hirap nun kasi ang mahal-mahal magpaaral talaga. Siyempre, nandun din naman ang pagsusumikap siguro nung anak. Siyempre, kung puro naman magulang lang ang nagpupush at walang effort, support ng anak, parang medyo mahirap naman talaga. Kasi 'di ba, Beshi, pagka sinabi mong tatay, sila talaga yung provider. 'Di ba, yun ang mindset ng tao ngayon na pagka lalaki, sila ang magpo-provide para sa family. Yes.
Syempre, ang nabanggit kanina ni Beshi, nagluluto-luto sila sa kanilang bahay. Salo-salo lang ba? Lumalabas. Pero yung mga anak na malayo sa kanilang ama, simpleng pagbati lang, text o tawag, okay na yan. 'Di ba? Kapag naman siguro maalala mo lang ang papa mo at alam nilang naaalala mo siya, okay na iyon. Pasok na yan sa banga. Banga. Alam mo yung parang may tono ko sa dulo. Pasensya na po, parang may namumuong sama ng pakiramdam. Ako na ba susunod, Beshi? Yes. Diba? Ayon nga po sa pag-aaral at obserbasyon na sa iba't ibang pamilya, karamihan po sa pamilyang Pilipino ay simple lang po nag-celebrate ng Father's Day. Ngunit puno po ito ng pagmamahal kung magdiwang ng Father's Day. Madalas po nga yung nabanggit namin kanina ay simple lang na salo-salo. May bonding din, Beshi, at simpleng oras na magkakasama. Para sa iba, Beshi, ang pinakamahalaga ay ang presensya at oras na nailalaan para sa pamilya, higit pa sa material na regalo. Ayan, di ba? Ang dami naman talagang ways kung paano natin i-celebrate ang ating mga tatay, ang ating papa, ang ating daddy. Meron bang Father Earth? Parang Father Earth yung tawag ko sa papa ko eh. Di ba parang ganyan? Yung, alam mo, Beshi, yung mga kapatid kong lalaki, ang tawag nila sa tatay ko, sa tatay namin pala. Idol. Iniyo mo lang, ano? No, sinarili ko, idol. Idol, ganyan. Lodi. Oo. Pero yung mga, alam natin yung mga bagets sa school, di ba, pinapagawan sila ng teacher. Kapag alam ng mga ganitong Parang celebration, card, yan, cards. Siyempre, dadalhin nila yan hanggang paglaki. Yung iba kasi talaga, macraft. Alam mo yung parang talagang... nabiyayaan sa ano. Oo, magaling talaga silang parang... Yung kamay nila. Artistic sila, creative ang kanilang utak. Tayo kasi, Beshi, mukha lang yung ano eh. Creative. Artista. Artista lang, pero hindi po artistic. Yung iba kahit ano, may mga tatay kasi na hindi naman materialistic, pero yung anak parang sobrang ang galing niya, kung ano mang obra yan or anything na ibibigay niya na nagpapaalala sa kanyang tatay. Pero syempre, hindi lamang celebration ang pag-uusapan natin na ginagawa ninyo tuwing Father's Day. Pwede na natin pag-usapan or pag-uusapan din natin kung ano ba yung pinakamahalagang natutunan mo sa iyong tatay. Ano ba ang mga unang-una nating natututunan sa ating tatay? Mauna na ba, Coach? Mauna ka na. Patikol. Alam mo, Beshi, ang pinaka natatandaan ko talaga, si Papa ang nagturo sa akin kung paano isulat yung pangalan ko. Naaalala ko pa na kandong niya ako. Tapos pinapahawak niya ako ng lapis. Tapos may papel. Di ko alam kung naaalala pa to ni Papa. Nanonood si Papa ngayon. Naaalala mo pa ba? Pero tandang-tanda ko talaga, Beshi. Nakakandom lang ako parang sa kanya. Ginaguide ka niya. Ginaguide niya yung kamay ko na pagsusulat. Ikaw, Beshi? Ang natutunan ko syempre yung pagiging masino. Laging tawag dito, mag-save. Pagiging kuripot siguro. Parang wala akong masabi sa pagiging kuripot mo. No? Oo, kasi parang gano'n, yung parang isi-save na lang lahat. Yung parang hindi mo muna ibibili ang lahat hanggat hindi kailangan. Alam mo yung parang pinakang lumang bagay na kaya mo pang pagtiyagaan. Yan, pagtiyagaan mo. Ganun si Papa. Kahit yung lumang cabinet, iimbak pa niyan kasi baka kailangan daw yung mga kahoy next time. At ibinigay nga sa'yo, di ba? Diba? Ay, oo, nasa bahay. Yan yung mga ganyan, pagiging masino, pagiging, tawag dito, matipid, siguro, ganyan. Alam mo, Beshi, ganyan ata talaga pagka tatay ka na, pagka nanay ka na. Tanda ko din si Papa, parang handa siyang unahin ang lahat ng ibang tao. Basta mauna yung iba, happy yung iba, tapos siya, kung kailan lang meron, ganun. Oo. Diba? Tatanda ko si Papa kanina pa may lumilipad dito. Yung parang magawa na siyang bago talagang damit. Parang pinakalumang pantalon yun at yun. Lagi niya, di ba maring lumilipad? Nakita ko nga. Anong meron dito?
Nasa kagubatan na ba tayo? Siyempre, iba pang mga natututunan natin sa ating mga tatay. Siyempre, pagiging responsable, pagiging masipag, at yung pagiging pagkakaroon ng paninindigan sa buhay. Yung bagang strong personality, di ba? Kapag, di ba, metaphor natin, haligi ng tahanan. So, siyempre, yung pagiging strong personality, yun yung usual na nakukuha natin, natututunan sa ating mga Father Earth. At bukod dyan nga, Beshi, meron din silang naituro sa atin yung pagiging matataga at hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Kahit na, di ba, Beshi, siyempre sa pamilya. Sa isang pamilya, hindi dyan may iwasan na mayroong problema, financial problems or what. Pero pagka magkakasama kayo, pagka ang nanay at tatay ay nagtutulungan na talagang malalampasan ang ganyang hamon ng buhay. Ganon din ang itinuturo nila sa kanilang anak. Kasi kung ano ang nakikita mo sa magulang mo, syempre na-adapt mo na yan eh. Parang pag sinabi nilang ganto, ganyan, tumatatak na sa isip mo. So parang ganun tayo, Beshi, na pagka sinabi nilang kailangan mong lakasan ng loob mo. Lalo na pagka galing probinsya yung yung iba, pareho natin. Na tayo ay nagsubok sa buhay sa kamay nila. Ano ang linya nila doon? Pag wait, may linya sila doon. Makikipagsapalaran. Tayo ay nagpagsapalaran dito sa Maynila. Ang parating binabanggit nila na lakasan mo ang loob mo, di ba? Yan, yung mga ganong linyahan, alam mo, pang tatay, di ba? Sabi nga sa mga child development at family studies, ang tatay daw po ay may malaking impluwensya sa values formation ng isang anak. So hindi lang talaga siya unang natututunan sa school. Siyempre kung ano yung nakalakihan nila, kung sino ba yung tumayong tatay nila. Sila ay nakakatulong sa paghubog ng, of course, discipline, confident sa sarili, at kakayahang harapin ang mga struggles sa buhay. Minsan kasi hindi natin nauunawaan ang kanilang mga payo noon, pero kapag naman tumagal na at nasa tamang edad ka na at ikaw ay adult na, parang pumapasok sa kukote mo na, ay, oo, ito yung nabanggit noon ni Papa. Parang ganyan. Doon natin nakikita ang halaga ng kanilang mga naging aral. Pero alam mo, Beshi, di ba, merong mga tatay na parang nonchalant, kumbaga tawagin natin. Pero yung pagiging nonchalant nila, hindi sila into words, pero into action sila. Oo, tama. Totoo yung nonchalant mong yan kasi pag may nakakasalubong ako sa mall, halimbawa, alam mong family sila, pero si Mother Earth mo talaga, alam mo, ang mga nanay kasi talaga hindi pa kakabog, di lalabas ang hindi nakapostura, di ba? Pero ang tatay, simpleng-simple. Di ba? Minsan nga yung iba, nagmumula ka tsinelas pa eh. Pero syempre, hindi pa dadaig ang mga Mother Earth. Pag lalabas talaga sila, kailangan maganda sila. Pero ang mga tatay, wala silang pakialam. Yung pagiging nonchalant nga, Beshi, nung tatay ko, tanda ko, nung college ako, ite-text ko lang yan na pauwi na ako, ganyan. Pwede, hindi, parang pwede ako paabang sa labasan. Kanto, kasi ganyan. dala-dala ko yung meron talaga, dala-dala ko yung libagin ko, yung mga maruruming damit. From sa dorm mo. Sa dorm mo. Tapos andun na yan si Papa. Tapos pero hindi pala sa'yo nag-reply. Pero nandun na siya. Minsan nagre-reply siya, minsan hindi. So pagka bababa na ako dyan, andun na siya nag-aantay sa akin. So pagka babalik naman na ako, Beshi, ng dorm, ihatid niya naman ako sa labasan pag andun siya, pag free siya. Ayun. Diba? Simple gestures ba, Beshi, pero may impact yan sa ating mga anak. Yes. Sabi ni Miss Teresita Atienza, yung husband daw niya, nagsikap at siniguro na mabigyan sila ng dalawang anak niya ng komportableng buhay kahit wala na siya. Dami nating babasahin comment dito. At syempre, pag-uusapan para natin ang tungkol sa Father's Day. Baka may gusto pa kayong i-share. I-comment nyo lang po yan at aming babasahin on air. Pero tayo po muna ay maghahanap buhay. Pilipinas ng oras, 10:39 ng umaga. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Experts Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Na kapag ikaw ay under detention, hindi ka nakasama, hindi ka pwedeng magtrabaho. So kung merong ganong ruling, hindi ka pwedeng isama sa quorum. So sino ang de jure, sino ang de facto dito? Ang de jure obviously si Senator Gatchalian kasi siya ang na-elect noong 12 na may quorum. Can actually the new majority sanction the Cayetano Block for usurpation of authority? Umattend ka lang ng sesyon. Makikita mo na hindi na ikaw ang ibobotong Senate President. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio.
ating oras, 10:45 ng umaga. Of course, pinag-uusapan pa rin natin, Beshi Wina, itong Father's Day. Pero, nagtataka yung iba. Kasi alam mo yung iba, daming parang... Ano daw? Hindi sa kanila parang special yung araw kasi wala silang father or anything. Pero lahat naman po kasi tayo parang parang may tumayong ama sa ating buhay. Baka lang hindi lang tayo aware or parang hindi lang natin naramdaman. Pero sino-sino ba ang mga usually tumatayong ama sa ating buhay? Siyempre, unang-una na dyan, Beshi, yung biological father Yes. natin, ang totoo nating ama, di ba? Tapos, meron din, Beshi, yung binabanggit nating lolo, ang Mga tito, tito. o ang ating kuya, o ibang pamilya na gumabay sa atin. And of course, yung iba sineselebratean din. May ganung word ba? Parang yung mga mother nila, parang binabati din nila tuwing Father's lalo Day. na Beshi pagka single mom. Yes, diba? pag single mother, talagang sineselebrate sila hindi lang every second Sunday of May, kundi pati third Sunday of June. Of course, nandiyan ang ating mga guardian. Pero kapag kasi guardian, yun din yung usually mga lola. Mga lola-lolo. Teacher, ayan. Pwede din nating batiin ng Happy Father's Day ang inyong mga teacher. So, syempre, sila din naman ay tumayong magulang sa atin. And of course, yung ibang mga taong tumayong gabay at syempre parang ama nyo na rin. Kasi nga, Beshi, di ba? Sa totoong buhay, hindi lang dugo ang batayan ng pagiging ama. Maraming Pilipino ang lumaking may mga taong nag-aalaga, gumabay at nagmahal sa kanila na parang tunay na ama. Diba? Kasi nga, siguro yung nasa isip, Beshi, ng iba pagka sinabi mong father, papa, yung kadugo mo talagang Yes. tatay mo, diba? Pero hindi naman dyan talaga nasusukat ang pagiging tatay. Kaya dito po sa programa natin, of course, binabati din natin ang mga father figures. Yung mga taong tahimik pero malaki ang ambag sa ating pagkatao at kinabukasan. Speaking of bati-bati, Beshi, parang umuulan ng mga pagbati sa ating Facebook. Go ahead. Unahan na natin to, Beshi, si Sir Flor B. Fernandez. Pag-greet po ang Holy Spirit to the driver. Ang asawa niya daw na si Romeo Booking Fernandez. Happy Father's Day daw. Love na love daw po kayo ni Ma'am Flor Fernandez. At may pinapabati din, Beshi, si Ma'am Flor. Happy Father's Day daw sa mga tatay na masisipag na tricycle driver. Ayun. Doon daw po sa tricycle terminal sa Marine Road, Holy Spirit sa Quezon City. Hello po, magandang umaga po sa ating mga tricycle driver dyan sa Marine Road, Holy Spirit sa Quezon City. Ingat po kayo. Yan, si Arnel Dolairas, nanonood siya from Sorsogon City. Baka kilala mo to. Marhay na aga po. Happy Father's Day. Hindi ko naintindihan itong binabanggit niya. Sabi niya, Happy Father's Day po sa intero na ama. Lahat daw na tatay. Okay. Lalo na daw doon sa Sorsogon City. Happy Father's Day po. Siyempre, ito si Mother Earth, sabi niya sa akin, sa comment section, sabi, siguro naalala mo nung nag-aaral pa kayo magkakapatid, ang sabi ng ama mo, laging unahin ang needs, hindi yung wants. Kasi sabay-sabay kayong tatlong nag-aral ng college. Kaya nakapagtapos kayo magkakapatid sa college. Diba? Lahat pa kami nun, alam mo, parang lahat kami, may time na parang lahat kami nasa college, na tapos lahat kami naka-private. Tapos iba-iba pang school. Kasi kanya-kanyang bawa ako nag-scholar, tapos isang kapatid, ganyan. Yun lang. Ito naman, Beshi, sabi ni Ma'am Maria Morena Sobrepeña. Advance Happy Father's Day sa kanyang asawa na si Sir Alex Sobrepeña. Ang tatay daw po ni Anvi and Andrea. Thank you so much from Novaliches, Quezon City. Happy Father's Day po. And of course, ating mga nagko-comment dito sa YouTube. Magandang umaga. Happy Sunday morning kay Sir Melvin Letrodo, kay Mr. Gabby Hans. At hindi ko na siya
ma-scroll up. Of course, kay Miss Teresita at Kenza na lagi nakatutok sa atin dito sa programa. May humahabol pa, Beshi. May pabati ulit si Ma'am Flor. Sabi niya, Happy Father's Day daw sa kanyang mga kapatid na bumbero, si Kuya Archie, Jenny, John, at Christopher Asonza sa Bicol. Happy Father's Day daw, mga tol. Happy Father's Day po. Happy Father's Day po. Kay, of course, magandang umaga kay Salvacion Escobar. Nakatutok din po siya sa atin. Hindi ko nabasa yon, Kuya Het. May tatay daw na mahirap bigyan ng regalo kasi apo ang gusto. Baka Yun tatay lang. mo yan, Kuya Het. Ibahin mo yung sa amin, Kuya Het. Ay naka, gusto nagpaparinig si Kuya Het dito. Kung sino man ang kanyang tatay, yun po ang kanyang masasabi. Beshi, nabasa mo na ba to kay Sir Melvin Letrodo, ang tatay niya? Ay, hindi pa. Ayan, Happy Hindi ko Father's ma-scroll Day up. din daw po sa tatay ni Sir Melvin Letrodo na si tatay si Itay Nalding Letrodo. Happy Father's Day po. Happy Father's Day! And of course, sa mga kasamahan natin dito, nauna na talaga tayo, 1 week advance. Ganun talaga kami dito, advance mag-isip. What? At dahil advance kami mag-isip, eto, Happy birthday to you. Dito pa si Big Boss. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ang ganda ng boses mo. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, Beshi! Thank you, Ma'am Le. Thank you, Ma'am Milky. Thank you, Ken. Happy birthday, Thank you Beshi. po. Napaka-advance talaga mag-isip Oo natin naman. ito. Thank you, Ma'am Milks. Wish Ang wish mo. ko, sana palagi number 1 ang DZRH. Napaka-selfless naman nun, ha? Dumaan si Big Boss. Of course, world peace. Yan. And more blessings, good health for me and to my family, of course. Thank you po. Happy birthday, Beshi. Thank you, guys, ma'am. Wala ba tayo dyan? Ito na. Hoy, sinigil mo na ako last week pa. Ay, sinigil na ba? Bibigyan kita bukas, Thank you, ma'am. Thank you po. Di ba bibigyan kita bukas? Bibigyan mo ako bukas. Ayan. Thank you, guys. Kaya pala medyo mausok-usok ngayong araw. In-expect mo ba yun, Beshi? Hindi. Hindi, kasi late na ako eh. Nung nakita ko para pumapasok si Ma'am Let. Tapos may dala na siyang cake. Oo. Kasi alam mo naman, Beshi, next week wala ang karamihan, di ba? Mm-mm. So sabi ko, advance na yan. Ako din wala. Ay, maraming salamat. Of course, may mga nagbumabati na din in advance sa YouTube. Maraming salamat po. And of course, ang dami natin na pagkwentuhan for Pero today. Beshi, may nagtatanong dito, ilang taon na daw po ba si Ma'am Josa? Hindi natin sinisikreto yan. Kasi ang buhay ay regalo from God. Ako po ay magti-28 na. Ayan. Yes. Magta-28 na po si Beshi, pero hindi halatang 28 ha. Yes. Parang 27 lang. Kasi wala pa eh. 27 pa lang ngayon. Happy birthday, Nakakaloka Beshi! ka. Maraming salamat. And of course, sa mga sumama sa ating programa today, sa ating mga avid listeners and viewers, sa YouTube at sa Facebook, and of course, na panaging nanonood sa madaming cable channels kung saan nandoon ang DZRH. Baka may gusto ka pa. Of course, baka malimutan ko ang aking Father Earth. Advance happy birthday, Rufino Bayani Cruzat. Ang aming bayani, literal na bayani sa buhay, si Rufi the Hero. Of course, happy Father's Day. Celebrate natin yan this week. Wow! Uy, Kumakawaw ka. Yung ba binibati yung mga pamangkin Ay, mo? pala. Si Mama, hello. And of course, aking mga pamangkin, kay Ellie na ang saya-saya na kanyang first week of school. Kay Sa Baby una lang Army. yan, Sa una lang yan. Pag nagtisis ka na, hindi na. Kay Ellie, kay Atar at kay Rap na nag-school na din. And of course, aking mga kapatid, kay Ate Wila, kay Babis at kay Ate Apo na nasa Croatia. Hello.
At batiin ko rin, Beshi, ng advance Happy Father's Day sa aking tatay, si Papa Edwin Hesoro. Advance Happy Father's Day, Papa. Tsaka belated happy birthday. Oo, sobrang saya ng birthday niyan, Beshi. Alam mo, nung nakita ko lang nga yung tawa ni Papa, parang nawala yung pagod ko dito. Uy, padadalan mo pa daw next week, Father's Day. Uy, hindi na. Tama na muna. Sabi, alam mo kung ba't maganda ang ngiti? Sabi, meron pa to next week. Nag-expect ko pala for next week, Ayun, Happy Father's Day, Papa. Happy birthday. Good health lang parate, di ba? Palakas lang parate kasi marami pa tayong pupuntahan. Marami pa tayong i-enjoy sa buhay. At syempre, batiin ko na lang din, Beshi, ng Happy Father's Day din sa aking mga kapatid. Kay Kuya Win, kay Kuya Tutay, Happy Father's Day sa aking mga tito. Happy Father's Day po. Ingat po kayo always. Ayun. Happy Father's Day din sa mga tito ko. And of course, kuya ko kay Kuya Jay Cruzat. Happy Father's Day. Ay, hello, Mama. Baka magtampo. Mama Uy, Gina, good morning. Sila Uno Isa. Ay, mga pamangkin ko, ingat kayo dyan. Mag-aral lang mabuti. Alam nyo naman na ang tita andito lang parate. Ingat. Alam nyo na, hututan nyo ulit bukas. At yan na po ang kubungan ng ating huntahan ngayong June 14, 2026. Inyo na kasama ang inyong favorite beshies. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wino Pearl Hesoro. 5 minutes bago mag-11 in the morning. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez.